Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 15, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 5, verse 17 to 37. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kalit-liitang bahagi na kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang mapawalang bisa, kahit sa kalit-litang bahagi na ito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo ng tuparin iyon, ay ibibilang ng dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at ng mga propeta, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos, at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod. At ikay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo nung unay inutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pa ang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalan niya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyon nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalan niya, at sino mang mag-asawang babae na hiniwalayan ay nangangalan niya. Narinig pa ninyo noong unay inutos sa mga tao, huwag kang sisita sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tuplin mo ang mga sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong sumusumpa kung mangangako kayo. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kayo saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sasabihing saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Di huwag mong sabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang, oo kung oo at hindi kung hindi.
sapagkat buhat sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy post-Valentine po sa inyong lahat. Kamusta po ba ang inyong Valentine's Day? Alam niyo po, hindi ba parang ngayong tapos na ang Valentine's Day, sa tingin mo ba, sapat na ba yung nakatanggap ka ng chocolate, nakatanggap ka ng bulaklak, nag-date? Sapat na ba ito? Hindi ito pwedeng maging isang basihan, yung one day lang. Although ito'y magandang ekspresyon ng pagmamahal. Hindi pwedeng bulaklak lang ang pagmamahal. Hindi sapat ang isang date kung pagkatapos noon ay wala nang communication. Hindi sapat ang sweet na salita kung walang consistency. Sa gospel natin ngayon, nadinig din natin, no, na si Jesus ay naparito hindi para alisin ang batas, hindi para i-abolish ito, kundi para tuparin ito. Paano niya ito ginawa? Sinabi nga niya, hindi niya binabago ang batas, kundi pinalalalim niya ang kahulugan nito. Sabi niya, hindi lang huwag kang papatay, kundi dinugtong pa niya na huwag ka rin magkikimkim ng galit. Hindi lang niya basta sinabing huwag kang mangangalan niya, kundi anong paalala niya, bantayan mo rin ang intensyon ng iyong puso. Hindi lang huwag kang magsisinungaling, kundi maging totoo ka sa salita mo. Kaya sa gospel ngayon, anong gustong i-message sa atin ito? Si Jesus ay hindi nakatingin lang sa panlabas na kilos natin. Nakatingin siya sa pinanggagalingan ng ating kilos, at yun ay ang ating puso. Kaya kung isasalabat natin ito ngayon sa ating buhay, minsan sasabihin natin, okay naman ako, maayos naman ako magsalita, maayos naman ako sa simbahan, sa eskwelahan, maayos naman yung trabaho. Pero ang tanong, oo nga, maayos ko sa panlabas. Pero sa loob, kumusta? May galit ka ba na hindi napapatawad? May tampo ka ba na matagal nang kinikimkim? May mga salitang gusto nating sabihin, pero natatakot naman tayong maging totoo. In other words, parang ang gusto sabihin sa atin ni Jesus na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pag-iwas sa mali, kundi ito ay paghubog ng ating puso. Hindi sapat yung hindi ako gumagawa ng masama, kundi natututo ba ako magmahal, magpatawad, at totoo ba ako sa aking salita at gawa. Ang hamon ni Jesus ay hindi pagiging perfecto, kundi pagiging totoo at buo sa harap ng Diyos. Let us pray. Lord, salamat sa paalala mo na ang tunay na kabanalan ay nagsisimula sa puso. Linisin mo ang aming puso sa galit, sa kasinungalingan, at sa anumang hindi nagmumula sa pag-ibig. Turuan mo kami maging totoo, mapagpatawad, at tapat sa aming salita at gawa. Nawa ang aming buhay ay maging salamin ng iyong pagmamahal. Amen. Friends, kung may kakilala kang nahihirapan ayusin ang puso, may pinagdadaanan sa relasyon o naghahanap ng mas malalim na pananampalataya, baka ito yung mensaheng kailangan niyang marinig. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga GC, sa ating mga kamag-anak, kapamilya, sa ating mga classmates, or to anyone. Minsan, isang simple share lang ay nagiging pang-anyaya para mas lumalim ang pananampalataya ng iba. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.